Hello guys, kamusta po tayo? Guys, may isi-share lang ako sa inyo guys about sa Hindus culture. Kasi nga kararating lang namin, galing kami sa libing. Ang proseso dito ng libing sa atin iba. Kahapon lang siya namatay. So, kaninang umaga ni-ready na yung katawan niya kasi nga hindi katulad diyan sa atin sa Pilipinas na pag ang katawan i-ano na siya i i-keep sa bahay natin na ilang weeks ba or ilang days ba. Dito sa kanila ang Hindus hindi. Halimbawa, pag kaninang umaga lang siya namatay, pagkahapon yan siya, kailangan bago lulubog ang araw, kailangan talaga ano na siya, ilibing na siya. So, kahapon lang siya na matay. So, kanina agad ni-ready na ang katawan niya. At saka ito siyang namatay na ito ay parang ano na sa amin, parang pamilya na sa amin. Kung sa atin kasi diyan, ano, magpinsan, magganyan na ba? Lalaki. Dito, hindi. Once nga kapariyo mo ang apelyido nila, ang tawag talaga dito sa kanila ay magkapatid na sila. Halimbawa, ako, kung lalaki ako, ang babae wala na ipa kasi pag mag-asawa ang babae, ano na ipalitan ang pangalan. Dito sa kanila, ang lalaki dito ang main. Halimbawa, ako ang lalaki, tapos may second cousin ako, third cousin ako, kung kapariyo kaming apelyido na lalaki. Lalaki lang talaga dito, ang importante, ang apelyido. So, ang turing nila dyan talaga sa kanila ay magkapatid. So, ito nga ay second cousin niya. Tapos, kapareho sila ang apelyido nila. So, kailangan pupunta talaga kami. Tapos, dito kasi guys, ang 'di ba sa atin pag araw ng libingan, ang pamilya, yung iba talaga, 'di ba, bibili ng bagong damit na susuotin. Dito sa amin, dito sa India, sa Hindus, kung ano ang damit mo na pinakaluma, yun talaga ang susuotin mo, pupunta ka sa sa libing. Kasi nga, parang na sa kanilang tawag nito, parang ah akong baga tingnan, kahit tingnan mo ang isang tao na ang damit ay parang talaga siya, kawawa kung baga ba. Dito ay parang siyang tinatawag nito, parang lahat nakikiramay ba, mga kapitbahay or mga pamilya, pupunta yan sa sa libing. Talaga, lumang damit talaga ang sinusuot dito pag pupunta kami sa libing. At saka kami nga ay kapamilya na rin, siya, nakita nyo wala akong kumkum. Itong sticker na ito, kasi nga pag may namatay sa pamilya ninyo, gagamit ka ng itim na kulay ng sticker, at saka hindi pwedeng maglagay ng kumkum. Yung nakikita nyo dati na palagi akong may pula dito na kumkum, yun ay hindi pwede kami gagamit hanggang 11 days. At saka hindi kami tawag nito, pasok sa prayer room namin, at saka sa temple, bawal kami pupunta sa temple. Hanggang 11 days lang bawal kami papasok sa ibang bahay. Pwede kaming makapasok sa sa bahay kung kapareho kaming apelyido. Pero kung hindi kami kaparehong apelyido, kahit kumbaga sa sister-in-law ko, kasi ang sister-in-law ko iba, 'di ba, kinasal na siya tapos iba ng apelyido na, hindi kami pwede papasok doon sa bahay nila kasi hindi the same ang apelyido namin. Pero kung the same ang apelyido namin, pwede kami makapasok sa bahay nila. So, ngayon guys, 11 days, walang ganap na pudya at hindi kami makapasok sa temple. So, parang lang siya, normal lang na na life, kumbaga. At saka hindi rin kami makakain ng karne hanggang 11 days. Kasi nga 11 days, magpudya na sila doon sa bahay ng namatayan. Magpudya sila, tapos magkating din sila ng
kambing or manok, that time 11 days pwede na makakain ng ano, kailangan ng kumain ng karni. Kahit anong karni, mag-start ka na doon na kakain ng karni mag 11 days. Tapos starting na, maglinis ka na ng bahay kasi ganyan kasi sa kaning uwian na, 'di ba? So kailangan bago ka uuwi sa sa bahay mo, maghuhugas ka ng paa at saka muka at saka kamay. Halos na lang maligo ka doon sa sa labas. So maghugas ka ng kamay at saka paa at saka mukha. Kailangan mong pupunta muna doon sa bahay na namatayan kasi wala na yung katawan, 'di ba, nalibing na. Pupunta ka doon kasi andun pa yung yung katawan. 'Di ba, nag-ilaw sila, gumawa sila ng ilaw doon na parang yung ginagamit dito na magpudya, yung lamp, yung ginagamit lang namin yung oil at saka maliit na pot at saka cotton ang ginagamit. So, pagkatapos niyan, magpunta ka doon sa bahay ng namatayan at saka sabi ka doon ng namasti sa ilaw na yun. At saka may inaapakan doon na yung poop ng ng baka, yung tae ng baka at saka nilagyan nila ng something na leaves. Iwan ko, hindi ko yan makita na leaves doon sa sa Pilipinas. Nilalagay doon at saka pagkatapos mo doon na nakatingin ka na doon sa ilaw, mag-apak yung left leg mo, iapak mo doon sa poop ng cow na may dahon. Mga ganyan ang tradition nila. At saka guys, pagkatapos niyan, pag uwi mo sa bahay mo, 'di ba kapamilya mo 'yon ang namatay, kapariyo ng apelyido ng asawa mo. Hindi ka pwedeng nang galing ka sa libingan, hindi ka pwedeng kumain na ang pagkain pagdating mo sa bahay mo. Punta ka muna doon sa sa kabilang bahay kung sino ang magbigay ng pagkain. At saka ganito pala guys, pag may namatayan ang bahay mo, kung baga, hindi pwede kang magluto doon ng isang araw hanggat dyan ang katawan ng ng patay. Hindi ka pwedeng magluto ng pagkain sa loob ng bahay mo. Bawal. Tapos, depende, doon ka sa labas, kakain ka, or may nagbigay na pagkain sa inyo, galing sa ibang bahay, pwede ka makakain, pero sa loob ng bahay mo, bawal ka magluto ng pagkain, lalo ng karne, hindi. Maghintay ka muna, from nilibing siya halimbawa, nilibing kaninang tanghali, counting na doon, hanggang 11 days doon ka makakain ng karne. At saka pagdating mo sa bahay mo guys, kailangan maligo ka talaga. Maligo, diretso ka diretso ka sa bathroom at saka maligo ka doon at saka yung damit kailangan labahan mo yun. Hindi mo na i-mix mo doon sa laundry laundry box mo, i-mix mo doon, hindi. Kailangan pagkaligo mo, kailangan labahan yun talaga ang damit at saka ihang sa labas. Hindi pwede na ikip lang sa loob ng bahay. So, thank you for watching guys. Sana may kunting natutunan kayo sa sa video ko na ito na ni-share ko sa inyo. So, salamat. Maraming salamat sa inyo. Thank you for watching sa inyong lahat.